Dito muna tayo sa live streaming. Nanginaot ako nga matag usa nagtambong niini o unta ang Ginoo magpanalangin kaninyo labi na kadtong naa sa layo, naamo sa inyong balay karon nya naamo sa layo, dito sa may Takurong sa Manila, mga kaigsuonan nato sa Manila, ang atong mga kaigsuonan sa tibuok, sa tibuok nasod nato nga naatay mga kaigsuonan nga naminaw kanato karon. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa misteryo ng tao. Kasi ang tao ay talagang ito ay ginawa ng Diyos. It is a creation ito ng Diyos. Tayong mga tao, we are created by God. Tapos mahal tayo ng Diyos. Lahat ng ginagawa natin ay pinapatnubayan ng Diyos. Kaya huwag sana tayong lumayo sa Kanya. Lagi tayong mananalangin sa Kanya, lagi tayong lumalapit sa Kanya. Kahit anuman ang ating gawain, kahit anumang ginagawa natin, ay sanay tayo ay laging tumatawag sa ating Ama sa Langit. Kasi meron tayong Diyos at ito yung tagapagligtas natin, ito yung tumutulong sa atin, ito yung nagbigay sa atin ng buhay. Lahat ng ating buhay ay nasa mga kamay ng Diyos. Kaya sana'y tayo ay huwag natin siyang kalimutan, lalo na sa mga araw na lalo na sa ikapitong araw. Kasi ang hinihingi ng Diyos ikapitong araw. Hindi ibig sabihin na sa Sabado yun. Sa buong linggo dapat meron kang, ang ibig sabihin ng ikapitong araw, sa buong linggo ay meron kang isang araw na ibibigay mo sa Diyos. Hindi yun nagmamatter kung anong araw yun. Ikaw ang nagbigay ng araw sa Panginoon, yung araw mo na ibibigay mo sa Panginoon. Dapat sa buong linggo, dapat meron kang isang araw na ibigay mo sa Kanya. Para sa Kanya lang yan. Para magsimba ka sa Kanya, para magdasal ka sa Kanya, para sumamba ka sa Kanya, para umawit ka sa Kanya. Yun yung hinihiling ng Diyos. So, kaya nga, sabi niya nung ika-6 na araw, nung ikapitong araw, nung kanyang paglikha sa mundo, ay nagpahinga siya. Kasi yun yung araw na makikinig ang Diyos sa atin. Yun yung araw na umuupo siya, wala siyang ginagawa. Ang kanya na lamang gagawin ay makikinig na lamang siya sa lahat ng ating mga pagsamba. Kaya nasa atin yun, yung araw na yun, kung kailan yung araw na yun. Kaya yung religious society, meron silang ginawang araw, merong Sabado, merong Linggo. Sa iba naman yung Linggo nila Lunes sa atin. Yung sa iba, yung Lunes natin Linggo pa sa kanila, ganon. So, hindi pare-pareho yun. Ibig sabihin,
Ang mahalaga ay kailangan na sa buong linggo, meron kang time, meron kang panahon na inilaan mo para sa Diyos. Wala ka nang ibang gagawin doon. Wala kang suspended mo ang lahat ng iyong mga ginagawa, trabaho, yung negosyo, isuspended mo lahat yon. Kasi sa buong isang linggo, nagninegosyo ka, nagtatrabaho ka, busy ka, gumagawa ka para sa pamumuhay mo. Hindi mo na alaala ang Panginoon dahil sa kabisihan mo, dahil sa lahat ang ginagawa mo. Pero pagdating sa buhay, kasi yung isang linggo natin is 7 yun 7 araw yun Dapat pagdating sa ika-7 araw, pagdating sa ika-7 araw, dapat meron kang araw para sa Kanya. Oh. So, ikaw mamili niyan kung kailan mo yan masisitol sa sarili mo. Oh. Kasi meron iba, free time nila na ibinigay nila sa Panginoon, Sabado. Merong iba, Biyernes. Merong iba, Miyerkules. Merong iba, halos karamihan ay Linggo. Kasi yun ang nilagay ng gobyerno natin para lahat ng tao talaga ay wala silang trabaho. So ang gobyerno ang nagbigay ng araw, religious society, yung state yun, religious state religion ang nag-schedule nun. So, halos lahat Sunday, pati tayo Sunday, kasi during Monday up to Saturday, busy tayo niyan sa ating pagninegosyo, sa ating pagtatrabaho. Kahit saan ka man nagtatrabaho, ikaw ay mag-uuma, farmer ka, o doon ka sa bukid mo. Kung ikaw ay engineer, o doon ka sa pagtatayo ng mga bahay. Kung ikaw ay lawyer, doon ka sa korte para maglagi kang nag-aano doon. So, lahat ng uri ng trabaho, ginagawa ng tao yan. From day 1 hanggang day 6. Kasi yung day 7, isisettle mo na yon sa Panginoon. Kung ano yung... Kasi mayroong mga tao na required sila trabaho ng Sunday. So, hindi sila makakasamba ng Sunday. So, dapat, tapos yung kanilang rest day is Monday. O doon nila ilalagay yung pagsamba nila sa Diyos sa Monday. Ganon. Kailangan meron tayong isang araw na ating i-separate talaga para lang talaga sa Panginoon. Wala tayong ibang gagawin. Magpapahinga tayo niyan sa lahat ng ginagawa natin. Magpapahinga tayo sa lahat ng ating mga negosyo, sa lahat ng ating mga trabaho, lahat ng mga gawain. Magpapahinga tayo niyan. Yan ay para lang sa ating isipin natin ang Panginoon, sambahin natin siya, magdasal tayo niyan, magbigay galang tayo sa Panginoon. Tapos yung iba naman,
Wala silang time sa Sunday kasi required sa kanila magtrabaho ng Sunday. Ang kanilang time is Saturday. Wala silang trabaho sa Saturday. O di, sa Saturday sila doon mo ilagay yung araw mo sa Panginoon. Kasi yun ang free time mo eh. So hindi na tayo yung nakatali sa isang araw. Nakatali tayo sa isang araw. Doon tayo laging nagdidebate sa isang araw na yun talagang araw na yun. Hindi. Ang mahalaga sa Panginoon na meron kang araw para sa Kanya. Meron kang araw para sa Kanya. Kung ano man yung araw na yun na free time mo yun, yun ang sa iyo, yun ang schedule mo. Doon ka sumamba sa Panginoon. Kasi hindi naman kailangan sabihin nila wala nang magsamba niyang Monday, wala namang church niyan. Hindi naman kailangan nang punta ka talaga doon sa building, doon sa church building. Pupunta ka lang sabi nga ng Panginoong Hesus, kung ikaw ay lumapit sa Diyos, pumunta ka lang sa loob ng room mo, kwarto mo, mag-lock ka ng pinto, tapos doon ka magdasal. Doon ka magsamba. Doon ka kakausap sa Panginoon. Doon mo siya sambahin. Doon sa kwarto mo. Yun lang ang sinabi. It's a very simple instruction ng Panginoon yun. Hindi ka kailangan magpunta ka pa doon. Sabihin mo na, kasi yung pagsamba doon, Sunday kasi, sirado na yung kapilya pagka Monday. Wala nang tao doon. Hindi kailangan na magpunta ka pa doon. Kasi pagka ganun ang pag-iisip natin, magiging tayo? Magiging religious fanatics tayo niyan. Kasi pagka ang tao ay nagiging very dependent sa religion, ang religion kasi gagawin tayong fanatics eh. Sumusunod tayo doon sa mga rules and regulation ng religion natin. Sumusunod tayo doon sa mga pinagsasabi ng mga religious leaders. Nakalimutan na natin yung salita ng ating Panginoong Jesucristo talaga. Ano yun? Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of them. Ay very simple nga pagtitipon. 2, 3 lang. Yung iba kasi hindi na makasimba sa Panginoon pagka hindi marami. Kailangan nila marami talaga. Hindi naman ganun. Kahit na 2 lang kayo, 3 lang kayo. Ang ating Panginoong Jesucristo, sabi niya ay nandyan ako sa inyong kalagitnaan. Yun ang pinaka aral ng Panginoong Jesucristo. Halimbawa, dyan lang kayo sa room ng bahay niyo. Kasi yun ang time niyo na wala kayong trabaho, wala kayo lahat. Di kayo lang doon, 3 kayo, 4, 5. O di pwede kayong makapagsamba sa Panginoon, pwede kayong makapagsimba sa Kanya, pwede kayong makapag-communicate sa Kanya.
Tinatanggap ng Panginoon yun. Kasi sabi niya, 2 or 3 are gathered in your name, in my name. There am I in the midst of them. Andyan ako sa inyong kalagitnaan. Naandyan ako. Kaya yung family, yun yung family ang talagang yung isang family, diyan kayo sa room ninyo, sa bahay ninyo, diyan kayo magdasal, diyan kayo magsamba sa Panginoon, mag-awit sa Panginoon, diyan kayo sumamba, diyan kayo makinig ng salita ng Diyos. Tinatanggap ng Diyos yun. Pero pagka makikinig ka sa mga religious leader, sasabihin nila, hindi, kailangan talaga na magpunta sa congregation doon sa church building nila. Oh. Ibig sabihin, ginagawa kang fanatics ng mga religious leader. Ginagawa kang religious fanatics. Ayaw ng Panginoon yan. Yung mga naniniwala sa ating Diyos, naniniwala sa Panginoon, hindi yun mga fanatics sila. Hindi yun fanatics. Yung mga taong sumasamba sa Diyos, naniniwala sa Diyos, hindi yan sila ginagawang fanatics ng Diyos. Ginagawa yan silang makatotohanan. Ginagawang makatotohanan yan sila ng Diyos, hindi fanatics. Kasi yung fanatics kasi hindi makatotohanan yun eh. Kaya tayo, hindi tayo fanatics. Tayo ay naglilingkod sa Diyos. Tayo ay tinawag ng Diyos. Nakikinig tayo sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo fanatics na hindi na natin pinapakinggan yung salita ng Panginoong Hesus kasi yung pinapakinggan na natin yung gusto ng religion natin. Yung mga religion natin, nag-away-away sila. Kung anong araw sila gustong magsamba sa Diyos, pinag-aawayan nila yon. Oh. Kaya nagkaroon ng division ang body of Christ. Nagkaroon ng division ang body of Christ dahil sa mga rules and regulation ng mga religious leaders. Pinag-aawayan nila ang tungkol sa kaligtasan, pinag-aawayan nila ang tungkol sa Panginoong, pati ang Panginoong Jesucristo, pag-aawayan pa nila kung ano ba talaga si Panginoong Jesucristo. At saka ang dami nilang nilalagay na mga rules and regulation para maligtas ka. Sa Panginoong Jesucristo, ang kaligtasan nasa Kanya sa pamamagitan lang ng Kanyang awa. Yun lang, simple lang masyado. For by grace you are saved. Simple lang masyado. Pero kung makikinig tayo sa mga religious leaders, gagawin tayong fanatics, ang dami-dami nating gagawin para maligtas tayo. Pag ma-miss natin gawin yun, wala na, impyerno na tayo. Mali yun. Binaliwala natin, sabi nga ng Panginoong Jesucristo, binaliwala natin yung mga salita ng Diyos dahil sa ating mga sariling mga rules and regulations. Dahil sa ating sariling mga balaod, mga laws, church laws. Kaya sana ang bawat isa ay i-focus natin ang ating
mga mata doon kay Kristo. Doon tayo kay Kristo makikinig. Doon tayo sa ating Panginoong Jesucristo makikinig. Doon natin. Very simple lang yun. Hindi na kailangan ano lang yun. Hindi na kailangan na i-explain pa sa'yo. Pagka marinig mo yung salita ng Panginoong Hesus, yun na yun. Hindi na kailangan na i-explain pa. Ang mag-i-explain yung religious leader tapos anong gagawin nila. I-explain nila para sa sarili nilang advantage. Oh. Kaya mga kapatid, let us grow together in Jesus, in Christ. Doon tayo tumubo sa Panginoong Jesucristo. Doon tayo maghahangad sa Kanya. Doon tayo makikinig sa Kanya. Kunin na natin yung pagkapanatics natin sa ating mga religious leaders. Yung iba, yung mga religious leaders nila, yung ginagawa na nilang mga idol. Oh. Ginagawa na nilang idol yung mga religious leaders nila. Oh. Dito ako kasi magaling ito. Ito, ano ito? Yung banal na banal itong leader na ito. Ano? Hindi mo alam ang nasa puso niyan. Ang Diyos lang nakakaalam. Oh. Wala namang perfect sa atin. All mankind, there are things, mysterious things na ginagawa nila na ang Diyos lang nakakaalam. Kaya huwag tayo, sabi nga ng Panginoong Hesus, huwag kayong manalig sa tao, manalig kayo sa Diyos. At manalig kayo sa akin, sabi ng Panginoong Jesucristo. Kasi ang Panginoong Jesucristo, siya yung ipinadala ng Diyos. Siya yung bugtong anak ng Diyos eh. Kaya dapat talaga tayong manalig sa Kanya. Dahil siya yung bugtong anak ng Diyos. Sana meron tayong natutunan sa umagang ito. At ang bawat isa ay sana ay makatanggap ng mga biyaya na nagmumula